1 year later. Grabe ang kaba, takot at pag-aalala ang naramdaman ni Rafael nang sinabi ng fiancé niya na manganganak na ito. Hindi niya alam kung ano ang una niyang gagawin. Paikot-ikot siya kung ano ang una niyang kukunin. Ang bag na naglalaman ng gamit ni Bella at ang baby o bubuhatin si Bella na kanina pa nahihirapan. Anong nangyayari? Tanong ng mama ni Bella na lumapit sa kanilang lahat na nasa sala. Anong gagawin ko, mama? Manganganak na si Bella. Tarantang tanong ni Rafael. Namumutla ito na takot na takot. Nagtanong ka pa talaga? Ano pa nga ba, isakay mo na ako sa sasakyan at idala sa hospital. Idiot! Sigaw ni Bella na nahihirapan na. Manong, ihanda mo ng sasakyan. Manganganak na si Bella. Taranta din na sigaw ng mama niya. Buhatin mo na siya. Dali, Rafael. Ano pang tinutunganga mo dyan? Nahihirapan na si Bella. Lalabas na ang bata. Dalian mo. Ito na po. Agad niyang binuhat na si Bella. Mama, isunod niyo na lang pang mga gamit nila sa loob ng kwarto namin. Habang nasa biyahe sila, hindi siya mapakalit, natatakot sa anumang mangyari kay Bella. Pinagpapawisan siya at sobrang kinakabahan talaga siya. Napag-usapan na nila na magpe-painless delivery si Bella para hindi na ito mahirapan manganak. Nataranta na naman siya ng sumigaw na sa sakit ng tiyan si Bella. Shit, huwag ka palalabas, baby. Manong, bilisan mo! Sigaw niyang taranta. Malapit na tayo, love. Konting tiis na lang. Baby, huwag mo naman pahirapan ng mami mo. Sige ka, paglabas mo papaluin ka ni daddy. Sabay haplos sa tiyan ni Bella. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Aray! Sigaw na naman ni Bella. Shit, mura niya. Konting tiis na lang. Please, pigilin mo muna, love. Para hindi lalabas dito sa sasakyan. Baby, wag naman excited lumabas. Gusto mo talagang mapalo no? Kausap niya sa tiyan ni Bella. Nagmumukha na siyang baliw at bad na ama dahil sa sinasabi niya. Pati siya parang nasasaktan na din. Lalo na't nahihirapan na talaga ang fiancé niya. Kung pwede niya lang kunin lahat ng sakit, gagawin niya. Kaya babawi siya dito. Siya nang mag-aalaga sa anak nila kahit mapuyat pa siya gabi-gabi. Para kahit papaano makabawi naman sa paghihirap ng fiancé niya. Agad siyang lumabas at nagpatulong sa mga nakaabang ng doktor at nurse sa entrance ng hospital. Alam na ng mga ito ang gagawin. Kaya hindi na siya pumasok sa loob. Kahit gustong-gusto niya na pumasok, pero mas pinili niya na lang na maghintay sa labas. Baka kung ano pang mangyari sa kanya sa loob dahil sa takot at kaba niya para sa mag-ina niya. Excited siya na hindi mawari. Napagdesisyonan kasi nila na wag nang alamin ang gender ng baby. Kaya unisex na lang na mga gamit ng baby ang binili nila. Pero gusto ng anak nila dapat daw lalaking lalabas. Siya naman ay babae. Pinagpupustahan na nilang mag-ama na kapag lalaking lalabas hindi siya pwede matulog sa tabi nilang mag-ina. Kapag babae naman ang lalabas ay kailangan na ng anak niya na matulog sa sarili nitong kwarto. Nag-pinky promise pa silang dalawa na mag-ama. Naiiling na lang sa kanila si Bella. Hindi pwedeng hindi siya tatabi kay Bella. Ang daming sasabihin ng anak niya, yun pa talagang naisip nito. Nailing siya, kaya sana talaga babae ang lalabas sa loob-loob niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang dumating ang mama ni Bella at ang parents niya. Nabakas din sa pag-aalala sa mga mukha ng mga ito. Namumutla ka, anak. Oh, inumin mo tong tubig. Sabay abot ng kanyang ina ang water bottle sa kanya. Dahil sa tulong at payo ni Bella at Ate Dalia sa kanila ni Kuya Esteban, ay kinausap at humingi na sila ng tawad sa mommy nila sa mga masasakit na salitang nabitiwan nila noon dito. Kahit ang mami pa nilang may kasalanan ng lahat, ay taus-puso pa rin siyang humingi ng tawad. Tama si Bella, na masarap at magaan sa pakiramdam kapag wala siyang kinikimkim na sama ng loob dito sa puso niya. Kahit balibalik ta rin niya man ng mundo, ina at ina niya pa rin ito. Ayaw niyang mangyari yon sa sarili niyang pamilya. Kaya siya nang nag-reach out sa mami niya. Sobrang iyak ng mami nila at humingi ng tawad kay Ate Dalia at kay Bella. Sobra-sobra itong nagsisisi at pinarusahan ng sarili dahil sa nagawa nito sa kanila ng mga anak nito. Naawa sila nang ikwento ng daddy nila ang pinagdaanan nito nung nasa Malaysia ito. Pero ngayon masaya na silang lahat at kakalimutan ang lahat ng pangit na nangyari noon. Nagkapatawaran na silang lahat, kaya maluwag at nakakagaan na ang loob na maayos na silang lahat. Nag-migrate na sila sa Amerika dahil doon naman talaga yung main business nila. Hindi lahat kaya ng kuya niyang pamahalaan ng mga negosyo nila doon at sa hasyenda pa.
Kaya nakiusap siya kay Bella na doon na sila titira at gusto naman ng anak nilang tumira doon. Kada may okasyon ay umuwi sila ng Pilipinas, lalo na sa birthday ng panganay nila dahil nasa Pinas ang puntod ng kakambal ni Belle. As much as possible ay kailangan nilang umuwi para mabisita ito doon. Kung pwede niya nga lang sana ilipat ang puntod ng anak doon sa Amerika ay gagawin niya. Pero sabi ni Bella ay maayos na ito doon. Ang importante hindi naman ito nakakalimutan. Nakitira muna sila sa bahay ng parents niya na pagmamay-ari na ng Kuya Esteban niya. Nagpapagawa pa lang siya ng sarili nilang bahay. Nakahawig ng bahay nila na nasa Pilipinas. Kinausap din niya ang mga kasambahay nila dati sa Pilipinas na kung pwede ang mga ito na rin na magtrabaho sa kanila sa Amerika. Lahat gastos niya, pati ang mga pamasahe ng mga ito. Ang gagastusin na lang ng mga ito ay ang pagkuha ng passport nila. Para habang hindi pa tapos ang bahay nila ay makaredy na ang mga ito. May tauhan na siyang mag-aasikaso sa mga ito para legal ang mga itong makapagtrabaho doon sa Amerika. Ayaw din kasi ni Bella na kumuha pa ng iba. Ito din ang nag-suggest na sila na lang ang kukunin dito kung gusto na mga kasambahay nila sa Pilipinas. Palakad-lakad siya sa harapan ng delivery room. Bakit parang ang tagal naman yata lumabas ang baby? Tanong ni Rafael sa mga magulang niya. Ganyan talaga, iho. Hindi porke manganganak na ilalabas na agad. May procedure yan. Ako nga nung ipinanganak ka ng mami mo, ilang oras bago ka lumabas sa tiyan ng mami mo. Halos gusto na nga kitang paluin pagkalabas mo eh. Natatawang kwento ng daddy niya. Naisip niya yung sinasabi niya kanina sa sasakyan na paglabas ng baby papaluin niya ito. Sa daddy niya pala originally yun nagsimula. Nagalit pa nga ang daddy mo noon. Bakit daw ang tagal eh, nahihirapan na daw ako. Hakas awayin niyang mga doktor at siya na lang daw ang maglalabas sa baby sa tiyan ko. Dagdag naman ng mami niya. Natawa sila sa sinabi ng mami niya, pero bigla siyang kinabahan dahil naalala niya yung paghihirap ni Bella noong inilabas nito ang kambal na anak nila. Ang anak niya at ang asawa pa, muntik na ang mga itong mawala lahat sa buhay niya. Kapag naaalala niya yun ay naninikip ang dibdib niya, lalo na ang anak niyang namatay, masakit sa dibdib. Pero kinakabahan po ako na natatakot. Nag-aalala ko na baka hindi niya kayanin kahit pa painless delivery pa. Ayoko nang may mawala pa sa amin. Sobrang nag-aalala na sabi niya at may namumuuna din na luha sa mga mata niya. Lumapit ang mami niya at niyakap siya ng mahigpit. I'm so sorry anak. Mahina nitong bulong sa kanya. Manalangin tayo ng taimtim. Naligtas sila ng baby na walang mangyayari sa kanila na masama. Sabi naman ng mami niya. Tahimik na silang naghihintay. Hindi niya alam kung ilang oras na sila naghihintay. Habang patagal ng patagal yung kaba niya, hindi nawawala. Bagkus mas lalong nadadagdagan pa ang kaba niya. Napatayo siya bigla nang bumukas ang pintuan at niluwa ang isang nurse. Kamusta ang mag-ina ko? Agad na tanong niya sa nurse. They are all safe and healthy, sir. I need their things, sir. A few minutes, we will move them to their room. Agad naman na ibinigay ng mama ni Bella ang bitbit nitong bag. Sana babae. Makapagpusta naman kasi ang anak ko yun pa. Kakamot-kamot na sabi ni Rafael. Alam nilang pustahan nila ng anak nito. Kaya natawa na lang sila. Masyado yung hyper na bata. Nakakatuwa, napakadaldal niya. Ngiti ng mami niya. You're in trouble kapag lalaki ang lumabas. Natatawang sabi ng daddy niya. Imbes outside ko lang buka lang matutulog. Kaso sa outside the door ka pala matutulog. Dagdag naman ng mami niya, nagtawanan na naman sila. Naiiling na lang siya. No way in hell, nasa labas ako matutulog. Kaya sure akong babae ang lalabas. Nagulat pa sila ng 3 nurse ang lumabas at may kanya-kanya itong karga na bata. What? May ibang tao na nanganak din sa loob? Pwede ba yun? Takang tanong niya sa sarili. Kasunod na nilabas si Bella na wala pa ring malay. Ililipat na sila sa recovery room. Congratulations, Mr. Holmes. You have a very healthy babies. You can visit them now. Again, congratulations. Ngiti ng obigayni ni Bella. Napatulala siya. What? Really, my babies? Galing lahat yun sa tiyan ni Bella? What? Ganun kadaming nabuhay na sperm sa loob niya? At naging triplets ang lumabas? Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya napigilan ng maging emosyonal. Yung kaba at takot niya kanina napalitan ng hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman niya ngayon. Wow, really? I have triplets?
Bulalas pa niya na hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya pinansin ang tatlo niyang kasama doon at sumunod agad sa loob ng kwarto ng fiancé niya. Nakita niyang nilapag nilang lahat sa tabi ni Bella ang mga cute-cute na baby. Lumabas na ng kwarto. Napaluha siya sa tuwa. Sobrang saya niya na hindi makapaniwala. He's still in awe. Parang ayaw pa rin mag-sink in sa utak niya na triplets ang lumabas na anak nila. Na kahit nakikita na niya ay parang ayaw niya pa rin paniwalaan. Kaya parang sobrang laki ng tiyan ni Bella. Yung pala'y triplets ang kinakarga nitong baby sa tiyan nito. Kaya pala hirap na hirap itong maglakad, umupo o mahiga. Sobrang takaw din ito sa pagkain. Nawala yung pagkikrave niya sa mga inihaw. Natatakot ba siya na baka lalabas ng sunog ang baby kapag inihaw pa rin ang gustong kainin nito? Mabuti na lang at nag-ibang panlasa nito. Wow! Bulalas niya ulit. Nagulat siya nang magsiiyakan ng mga babies. Nataranta siya dahil hindi niya alam kung paano buhatin ang mga ito. Mom! Mama! Malakas niyang tawag sa mga ito na nasa labas pa rin. Kahit ang mga ito nagulat din na triplets ang baby nila ni Bella. Agad ang mga itong pumasok. Anong gagawin ko? Umiiyak sila. Agad naman dinaluhan ng mama ni Bella at ng mommy niya ang mga baby. Ang isa ibinigay ng mommy niya sa daddy niya para kargahin. May mga number yon. Yung karga ng daddy niya ay ang number 2, number 1 yung karga ng mommy niya, at number 3 ang karga ng mommy ni Bella. Nakahinga siya ng maluwag nang tumigil ang mga ito sa pag-iyak. Maya-maya ay umiyak na naman ang mga ito. Baka nagugutom ang mga babies natin, sabi ng daddy niya na masayang-masaya ang muka. Tulog pa naman ang anak ko. Mabuti na lang 6 yung dinala kong bote ng baby. Iniisip ko kasi na mas okay ang madami para hindi hugas ng hugas. Ayun pala triplets ang apo natin. Namamangha pa rin na sabi ng mama ni Bella. Ipinaghele nilang mga baby. May kumatok sa pintuan at pumasok ang isang nurse. Tinanong kung ano ang mga ipapangalan sa mga babies. Pero ang sinabi niya ay pagkagising na lang ng kanyang fiancé. Sa kanila isasubmit kapag may naisip na silang ipangalan. Pinakarga sa kanya ng mama ni Bella ang isang baby. Para ito na daw ang magtimpla ng gatas ng mga ito dahil hindi titigil ang mga ito sa pag-iyak. Naiiyak na naman siya dahil sa saya. Maingat niyang hinalikan ito sa noo. Bahagya itong tumigil sa pag-iyak. Naramdaman siguro nitong ama nitong nagkarga dito. Hindi pa nila alam ang gender. Tiningnan niyang nakasulat na nakadikit sa lampin. Babae itong karga niya. Mommy, anong gender ng karga mong baby? Sa'yo, Daddy, tanong niya. Sa akin, lalaki, sagot ng daddy niya. Lalaki din sa akin, sagot naman din ng mommy niya. Wow, it's almost all boys. I'm glad this baby I carry is a girl. I still have a chance to sleep with my fiancé. Nagkatawanan silang lahat, kaya hahalikan na naman niya ito sa noo. Mukhang gustong-gusto naman ng baby ang ginagawa niya. I'm sure this little girl is a daddy's girl. Sa isip-isip niya, napangiti siya. Nagising si Bella sa ingay sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Nauuhaw siya kaya tinawag niya si Rafael na busy sa ginagawang pagkarga sa anak nila. Pero nangunot ang noo niya na parang ang daming baby na umiiyak. Tama bang hinala niya na kambal ang anak niya? Napangiti siya. Sana may babae. Napagpasyahan kasi nila ni Rafael na wag na muna siyang magbuntis kung babae ang lumabas. Napaluha siya nang ma-realize na safe silang lahat at walang nalagay sa alanganin sa kanilang mag-iina. Nagpupuna siya ng luha nang mapalingon si Rafael sa gawin niya. Nang makita siyang ganoon ang kalagayan, ay agad itong lumapit sa kanya na may pag-aalala sa muka. Ngumiti siya dito. Love, gising ka na. May masakit pa sa'yo? Nagugutom ka na ba? Nauuhaw? Kung ano-ano pang tanong. Umiling lang siya. Kahit gusto niyang uminom ng tubig. Ang baby natin, gusto ko silang makita. Kambal ba sila? So tamang hinala ko na kambal ulit ang lalabas sa tiyan ko. Masaya niyang tanong. Triplets sila, love. So lucky dahil babae ang huling na ilabas. So pareho kaming panalo ng anak nating si Belle. Ngiti niya dito. Nagulat si Bella. What? Triplets ang mga babies ko? Kaya pala mas malaki pang tiyan ko kaysa sa dati kong tiyan. Sigurado kung matutuwa yun dahil madami na siyang kalaro.